ating lahat. Batiin natin katabi natin na nagagalak ako, kasama kita. Ayun, amen. So, God bless you all po. Sa umaga pong ito ay patuloy tayo na makikinig at maipapaliwanag ang salita ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Amen. So, bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa patuloy na pagkilos o paggawa ninyo sa aming kalagitnaan, sa buhay ng lahat ng narito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga naganap na mula kanina sa aming pag-worship sa inyo sa pamamagitan ng mga lyrics ng awitin ay nagpapahayag ito ng aming pagpapasalamat, pagpupuri, at pagdakila sa inyong banal na pangalan. Salamat sa pagkakataon na nilagyan niyo yung puso ng aming tagapangunang panalangin na maitaas ang aming gawain ito. At ngayon, nais namin ilagay sa aming mga puso na without you, we can do nothing, Lord. Dumidepende lang po kami, Panginoong Jesus, sa pagkilos mo at ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, lalong-lalo na po sa pangangaral ng inyong ebanghelyo, ng inyong salita. Panginoon, nagpapasiyasat kami sa iyong harapan ngayon. Kung may nakikita ka mo po na anumang bahid ng kasalanan sa aming pagkatao bilang mga anak ninyo, bihingi po kami ng tawad sa inyo at sinasabi namin, forgive us, Father, sa lahat ng naikumit namin na pagkakamali at kasalanan sa inyo, alang-alang sa dugo ni Jesus, alang-alang po sa katwiran ni Kristo Jesus. Patawarin niyo po kami, Ama, bilang mga anak ninyo. Ngayong umaga, ang prayer ko, patuloy na kumilos po ang inyong Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa. Siya ang magbigay sa amin ng kakayanang makaunawa ng inyong mga salita. Dahil naniniwala kami na ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng mga taong nagtataglay ng Espiritu. Alam namin na kami ay inyong iniligtas, ginawa niyong anak, born again, ang katawan namin ay templo ng inyong Espiritu Santo. Kaya Lord, mauunawaan namin ang inyong mga salitang ito. Magdala po nawa ito ng reformation o pagbabago sa buhay po namin lahat to glorify and honor your name sa lahat po ng aming gagawin. Panginoon, napakahalaga na matutunan namin ngayong umaga yung series namin sa mga nakaraang linggo patungkol sa pananalangin. Without prayer, Lord, we have no power to persevere in our faith, in our life, Panginoon. Kaya mahalaga po na we need to always communicating with you through our prayers, Panginoong Diyos. Kaya Lord, sana sa pag-aaral namin ngayon in the book of Colossians, particularly dito sa passage nito, ay makakuha kami ng panibagong knowledge and understanding, Lord, upang nasa ganon, yung aming pananalangin na hindi masyadong passionate, Panginoon, ay magkaroon po ng passion na kami ay maging consistent in our prayer. Kaya Lord, maghari ka, gumawa ka, at kumilos ka sa umagang ito. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, today is 8 Lord's Day preaching, March 1, unang araw o unang linggo ng taong 2026. Now, please open your Bible in Colossians chapter 1, verses 9 to 14. Again, Colossians chapter 1, verses 9 to 14. And this is the Word of God. Sabi po ng Colossians chapter 1, verse 9 to 14, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at nakalulugod sa Panginoon, sasagana sa mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ibinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang
masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kanyang kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Last verse 14. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang ating sermon title sa umagang ito, baka kulang ka na sa prayer. Pwede pong maging tama itong question kong ito sa puso natin. If we are honest now sa Panginoong Diyos, alam ko na ito yung pinakamahirap na gawin yung mag-pray yung makipag-usap ka sa Lord, consistently everyday, medyo mabigat po ito. Kaya ngayon, ang ating pag-aaralan, baka kulang ka na sa prayer. At ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa ating passage. Ngayon, this is my introduction. Alam niyo, kulang tayo sa panalangin. Hindi lang ito sa mga bagong Christian, kundi sa marami sa atin na matagal na sa buhay Kristiyano. Pagdating po kasi sa prayer, ang totoo, we are all beginners. Lahat po tayo ay parang nagsisimula pa lamang. If we are honest, kung magiging tapat po tayo, there is not much prayer going in our life. Maging tapat lang po tayo ngayon sa harapan ng Lord. Di po ba? Hindi tayo nagbibigay ng mas maraming oras sa pananalangin sa ating buhay. At kung mag-pray man tayo, alam nyo, kadalasan, ang prayer natin para sa sarili lang natin. Para i-bless ni Lord ang buhay natin, ang health natin, ang family natin, ang business natin. At kung mag-pray man tayo para sa iba, our prayers are not that biblical and God-centered. Kulang tayo sa panalangin. Kaya nga, ang list o ang pinakahuli na popular activity even in our church now ay ang prayer meeting. What is the problem? The problem is our hearts. Mga kapatid, ano yung problema rito? The problem is our hearts. Bakit ganoon? Dahil ba sobrang busy talaga ng buhay at wala tayong magawa para mag-adjust ng schedule natin? Dahil ba we find it really boring at hindi kasi exciting ng ibang mga activities. Kaya when it comes to prayer, tingin natin boring ito. O dahil ba hindi ka sanay at walang nagtuturo sa iyo? I believe na ang problema natin ay hindi ang schedule natin. Hindi rin ang skill natin o hindi rin ang experience natin. Ang problema natin ay ang puso natin. Amen? The problem is our heart. Kapag hindi tayo nananalangin, lalo na para sa ibang tao, nagpapakita ito ng, tingnan niyo po yung mga kasunod. When we are not praying, it is indicate for us, number one, unbelief. Ano ba yung Tagalog yung unbelief? Kawalan ng paniniwala. Kawalan ng pagtitiwala. Kasi may kinalalaman ito sa attitude ng puso natin sa Diyos. If we believe the Lord, hindi ho tayo magpapagod o mag-aalinlangan na manalangin. Di tayo naniniwalang sabik siya na makipag-usap sa atin. Alam niyo po ba na ang Diyos natin ay sabik po na makipag-usap sa atin? Di tayo kasi naniniwala na kaya ng Diyos at gusto ng Diyos na baguhin ang puso ng sino mang pinagpe-pray natin. Dati, tayo'y naniniwala sa kabutihan, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na sumasagot sa panalangin. Ang tiwala natin, nasa sarili natin o nasa ibang tao. When we are not praying to the Lord, saan natin nilalagay yung trust natin? Di ba? Nilalagay natin sa sarili natin or else, nilalagay natin yung tiwala natin sa ibang tao. Number 2, we have pride and self-centeredness. Ano ba yung pride? Pagmamataas,
Ano yung self-centeredness? May heart tayo na nakatuon lang sa sarili natin. Alam niyo po mga kapatid, feeling natin, kayang-kaya nating patakbuhin ang buhay natin. Konting pagsisikap lang at tiyaga, mairaraos na natin ang buhay natin. Bilib tayo sa sarili natin. At kung hindi naman sa sarili, sa ibang tao tayo hihingi ng tulong sa halip na Diyos. We don't pray because we love ourselves too much. Yun naman po talaga yung totoo na masyado tayo sometimes na nagtitiwala sa sarili natin, na kaya nating patakbuhin yung buhay natin without knowing na yung buhay natin ito, without Christ, we can do nothing. We don't pray because we love ourselves too much. Ayaw natin mag-pray kasi bilib nga tayo sa sarili natin. So, number 3, lack of love. Kulang tayo ng pagmamahal. Kung mag-pray man tayo para sa sarili lang natin, yun yung madalas natin nagpe-pray tayo para lang sa sarili natin. Kulang na kulang ang panahon at effort na inilalaan natin praying for others. Ayaw nating mag-pray sa iba. Kadalasan, sarili lang natin yung pinagpe-pray natin, family lang natin yung pinagpe-pray natin. Pero when it comes to our brothers and sisters or our neighbors, we are not praying for them. That's why we are self-centered sometimes sa buhay natin. Lagi natin sinasabi, Lord, inihingi ko po ito para sa akin. Ito yung gusto ko, Lord. Pero kailan natin pinag-pray yung mga kapatiran natin? Kailan natin pinag-pray yung mga taong hindi pa mananampalataya? When? And this is the problem of our hearts, mga kapatid. We don't feel any concern sa kahirapan at struggle na pinagdadaanan ng mga kasama natin sa church. We become unloving kapag sinasabi natin wala naman tayong responsibility para sa ibang tao. So, we don't pray for others. Ayaw natin silang ipag-pray. Kasi lagi natin naiisip well, sa sarili ko nga lang, hindi ko maipag-pray Paano ko pagpe-pray yung mga taong nakapaligid sa akin? Kung mabalitaan man natin ang mga prayer concerns ng ibang tao, nakita mo siguro sa mga Facebook. Siguro, we are updated to our Facebook, na nakalagay doon, please pray for me, sa mga messengers, sa group ng messenger natin, o kaya may mga tao nagsasabi, please pray for me, kasi dumadaan ako sa ganito, o na-text sa iyo, o sumagi sa isipan mo, tapos di ka man lang naglaan ng focus prayer para sa kanya. Kasi tingin mo sa sobrang busy mo, pinapakita mo nito ang unbelief, self-centeredness, at lack of love sa puso mo. Masakit ba? Kasi totoo naman. Amen po ba? If we are honest sa sarili po natin, minsan kulang tayo ng mga pinapakita ko ngayon sa umagang ito. What is the context of Colossians chapter 1, verse 9 to 13? Now, ibang-iba ang response ni Paul dito sa kanyang isinulat. Itong si Pablo, di pa niya nakikilala talaga ng personal ang mga taga-Colosas kasi nasa kulungan siya. Di pa siya nakakapunta doon sa church ng Colosas. Ang nangyari si Epapras ang nagdala ng magandang balita sa kanila. At siya namang nagbalita kay Pablo kung ano ang magagandang nangyayari doon sa mga mananampalataya ng Colosas. Kaya naman, nang mabalitaan ito ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos sa bunga ng magandang balita o ng Ebanghelyo sa kanila na mas lalong tumibay ang pananampalataya nila kay Kristo at lalong uminit ang pag-ibig nila para sa isa't isa bilang isang pamilya ng Diyos. Makikita natin yan sa Colossians chapter 1, verse 3. For quickly, babasahin ko po sabi ng verse 3, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama nating Panginoong Jesucristo tuwing ipinapanalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hiliran ng Diyos. Mapapansin natin, in these particular verses, makikita natin how Apostle Paul demonstrated his love for the church of Colossae. Ano yung ginagawa niya? Sabi niya, nung nabalitaan ko ito, yung pananampalataya ninyo, yung pag-ibig ninyo, lagi ko kayong pinananalangin. In verse 3, tuwing papanalangin namin kayo. This is the passion of Apostle Paul. How he prayed for the believers in the Colossae. Napansin niyo po dyan?
Now, kapag nakita natin yan, maganda ang nangyayari sa mga mananampalataya sa Colossae. So, pwedeng sabihin na sana ni Pablo, okay na pala kayo eh. Good job. Hindi nyo na kailangan ang tulong ko. Hindi ko na kayo kailangan tulungan na ipanalangin. Hindi ko na kayo dapat tulungan na bigyan ng encouragement coming from the Word of God. Pero hindi eh. Hindi yun ang nasa isipan ni Paul. Kaya nga siya sumulat sa kanila kasi may mga concerns. May mga concerns si Apostle Paul. If you are concerns to your loved ones, you always give them reminders. You always give them ng paalala para sa kanila. So that what Apostle Paul taught them na sana ito yung mangyari sa inyo. Hindi na sinabing, okay na pala kayo eh. Hindi nyo na kailangan. Mga kapatid, pero bago pa man siya sumulat, he was already praying for them. Hindi pa niya sinusulatan sila. Nung bumalik si Epaphroditus, hindi pa niya alam ang nangyayari doon. Pero sumulat na siya. And what his thought na binigay niya upang isulat sa kanila? Sumulat siya. He was already praying for them in verse 9 ng chapter 1. Ano sabi ron? And I quote, kaya nga, mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Kasi imagine, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Nabalitaan lang. Kayo ba? Kapag nabalitaan nyo ba yung isang kapatiran natin na may sakit, pinaalala ba natin sila sa prayer? May mga nakikita kayo sa messenger natin na prayer request. Sana pinagpipray natin doon. This is the character of Apostle Paul. Kaya nga, mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Further, hindi nga sinabing iba na lang ang ipagpe-pray ko, ha? May intindihan nyo naman, siguro iyon. Hindi niya sinabi yon. Hindi niya sinabi, well, wag na ako mag-pray kay pastor kung may sakit siya. Well, wag na ako mag-pray kay sister, kay brother. Siguro si pastor na lang. Hindi sila nagtuturo-turuan. At hindi lang siya, basta nanalangin, regular siyang nananalangin para sa kanila. Ang itinuturo niya sa atin, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, ay ito, pray without ceasing. Pray without ceasing. In Tagalog, manalangin kayo ng walang patid. Just imagine, Apostle Paul, sinasabi niya sa mga taga-Thessalonian na manalangin kayo ng walang patid. Ito yung kung sasalaminin natin ang sarili natin, paano tayo manalangin? Kahit na po, nasa school ka, nagtatrabaho ka, pwede kang mag-pray in your mind. Amen po ba? Hindi naman po pinag-uusapan dito na sinasabi ni Paul na tumigil ka sa trabaho mo, makipag-usap ka sa Panginoong Diyos. No. Prayer without ceasing means you pray with the Holy Spirit. Nagpe-pray ka kahit na nagtatrabaho ka, kahit nasaan ka, in your mind, you are praying. Some people, you are praying yung mga bagay na gusto mong ipag-pray. Hindi mo kailangan na tumigil sa trabaho, nasa isipan mo habang computer ka, pwede kang mag-pray. Habang nagda-drive ka, habang nasa trabaho mo, naalala mo sila, pwede kang mag-pray. And that is the intercession prayer. Pray without ceasing ay ipinamuhay ni Paul na nagbigay siya ng magandang halimbawa para sa atin. Tayo mga leaders ng church at mga miyembro, katulad ba tayo ni Pablo na nananalangin para sa mga church member natin? At masasabi ba natin sa kanila na tularan nila ang halimbawa natin pagdating sa prayer life? Ako, bilang pastor ninyo, pwede ko ba sabihin, mga kapatid, please imitate me in my prayer life? Pwede ko ba sabihin sa inyo? Because in 1 Corinthians chapter 11, verse 1, Apostle Paul tells us, imitate me as I imitate Christ. When Jesus Christ here on earth, nanalangin ba ang ating Panginoong Jesucristo? Nag-pray po ba siya?
The answer is yes. The popular passage is in Matthew chapter 26 when Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, he anguished. Umiyak siya. Lumuha siya. Why? Dahil naranasan niya ang bigat ng pagsubok sa kanyang buhay. That's why he prayed. At ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito, subalit huwag ang kalooban ko. Nakita niyo? Yung tono, the tone of Jesus' prayer, ay nagpapakita sa atin na nasa mabigat siya na kalungkutan. Napag-aralan natin yung last Sunday. Nalungkot ang ating Panginoong Jesucristo. Umiyak siya. Lumuha siya. Nakadapa siya. And that is that posture means mabigat yung dinadaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi dito, pwede ko ba sabihin sa inyo mga kapatid, imitate me as your pastor to pray each one of us. Pwede ko ba sabihin sa inyo? Without hesitation, by the grace of God, I tell you the truth, directly, titingin ako sa mata nyo. Every day, pinagpe-pray ko po kayo. Amen? Sana ganun kayo. Minsan, siguro, may mga dinadaanan kayo, pero napagtatagumpayan nyo, hindi dahil pinagpe-pray ko kayo, but because there are people who interceding for you. Amen po ba? May nagpe-pray sa'yo. Mga kapatid, as we check ourselves now, nakikita ba ng mga anak natin how we pray? Nakikita ba ng mga kasama natin na nagpe-pray tayo? As you start your work, nagpe-pray ba kayo? As I kayo, bago kayo gumawa ng activity, nagpe-pray po ba kayo? O nahihiya tayo? Kapatid, this is the time to check ourselves. Kailangan nating maintindihan, kailangan nating manalangin. Because this is the command of God's Word. Bakit tayo dapat manalangin para sa iba? Ituloy natin ang verse 9. Sabi ni Apostle Paul, hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo. Yun yung gusto natin eh. May magpe-pray sa atin, at ang prayer sa atin, Panginoon, bigay mo po ito, etc., etc. Ang ganda sa pandinig, di po ba? Lalo na kapag may sakit tayo, Lord, pinagpe-pray namin, pagalingin niyo po siya. Kapag nagre-request tayo ng tagumpay niya, pinagpe-pray namin, Panginoon, na maging successful siya. Pinagpe-pray namin, Panginoon, na i-bless mo siya. Ang ganda sa pandinig. Tama po ba? Yan ang prayer ni Paul. Pero makakita mamaya niyo kung ano yung prayer niya. Sabi ni Paul, hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo. Sa NIV nga mas maganda yung rendition We continually ask God to fill you. Mas mabigat yan. Continually. Pinagpapatuloy namin na sinasabi sa Diyos na punuin kayo. Nakita nyo? Bago natin talakayin ang laman ng prayer ni Paul para sa kanila, dito sa simula na sinabi niya, mapapasin natin kung bakit siya nanalangin para sa kanila. At bakit ganoon din dapat tayo. Number one, may kailangan sila. Amen po ba? Raise your hand, yung walang kailangan dito. Ala po, di po ba? Yung may mga pangangailangan, raise your hand. O yung iba talaga, wala. Di ba? Every one of us, may pangangailangan. Si Paul alam niya yun. Kaya nga, ang hiling ni Pablo ay bigyan sila ng Diyos ng kailangan nila. O sa English Standard Version, eto doon, that you might be filled. That you might be filled. Ibig sabihin, meron pang kulang sa kanila. Hindi pa sila kompleto. Totoo lang po, bagamat wala ng kulang dahil kay Kristo, pero sa karanasan natin ng katotohanan iyan, di pa natin iyan lubos na nararamdaman. Di pa iyan lubos na bumabaon sa puso natin. Yes, we are complete because of Jesus Christ. Pero totoo, yung point ni Paul dyan, hindi pa natin nararating ang complete sanctification ng buhay natin. There is something God needed to correct us sa ating mga buhay. Patuloy pa rin ang labanan natin sa kasalanan. Hinighlight ko dyan. Ang tinutukoy dito ay ang ating ongoing sanctification, ang proseso ng nilalakaran natin para maging tulad ni Kristo. Sabi ng Bible, mamuhay kayo katulad ng pagkapamuhay ni Kristo Jesus.
Sabi ng maging katulad ng kanyang minamahal na anak. After we say, our goal is to become Christ-like. Hindi sa kabanalan, dahil di natin kayang kunin yun. The way we live in this world. Paano tayo mamuhay dito sa mundo? Di pa tapos iyan. Di pa tayo dumarating sa destination natin. None of us has fully arrived. Wala pa tayo doon. Naglalakbay pa lang po tayo. Amen po ba? Sa paglalakbay natin, ang dami po nating dadaanan. Parang nag-aaral. Mula kinder hanggang graduate ng kanyang course sa kolehiyo. Hindi ho madali. That is the same sa ating buhay spiritual. None of us has fully arrived doon sa kakumpletuhan ng gusto ng Diyos sa buhay natin. Now, wala na isa man sa atin ang completely mature na hindi natin kailangan ang prayer. Ako, sabihin ko sa inyo, for the past 26 years in my pastoring, and for the long time of my formal study in Bible College and Seminary, sasabihin ko po sa inyo, hindi pa po ako fully mature. Bakit po? Dahil hindi pa po ako dumarating sa punto na mamuhay ng walang kasalanan. Hindi ko kaya yon. Wala ho sa atin dito makapamumuhay nang hindi magkakamali. Tama po ba? Kung nire-recognize natin yon, that is part of our sanctification. At kung nangyayari sa buhay natin ito, wala ho pang completely matured sa buhay natin na sasabihin natin kailanman ay hindi na ako magkakamali sa aking buhay. Pwede ba natin sabihin yon? Kahit sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ako si Pastor Fernand, kahit kailan, hindi na ako makakagawa ng mali. Ang sabihin ko po sa inyo doon, lolokohin ko lang po kayo at ang sarili ko, mahirap magsalita ng tapos dahil nasa proseso pa po tayo ng pagtatagumpay. Amen? So, ano ang ibig sabihin dito? Kahit ako na pastor ninyo, hindi pa po ako completely mature. Para tayong timba. This is my analogy. Para tayong timba. May laman ng tubig. May laman pa. Para ito na lang. Ito yung baso, may laman ng tubig na inumin. Pero hindi pa po puno. Patuloy natin isasalok sa giripo dahil naniniwala tayong sapat ang tubig na pinagmumulan nito para punuin tayo. Tama po ba? So, ibig sabihin, yun yung sinasabi ni Paul. Panginoon, fill them. Punuin niyo po sila. Kasi nga, we are not reaching yung tinatawag na full knowledge sa buhay po natin. All of us are learner. May progreso po tayo sa ating pananampalataya. Pangalawa, sapat ang Diyos. May pangangailangan sila, pero si Paul, sabi niya, sapat ang Diyos. God is enough. Nananalangin tayo. Dahil anumang kakulangan sa atin at sa ibang tao, naniniwala tayo sapat ang Diyos sa lahat ng iyon. At siya lang, ang Diyos lang, wala nang iba ang makapagbibigay sa atin ng kailangan natin. Ang lahat ng kailangan natin ay nasa Diyos. Do you believe that? Yes. Cite ko lang po ang reference ng Acts chapter 17. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating hininga at buhay. At siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. At hawak niya ang ating buong pagkatao at nasa kanya ang hangganan ng ating mga buhay. Amen. Without God, sa buhay natin, we are hopeless. Kaya nga ho, yung pangangailangan nyo, huwag niyo po sabihin na, sarili ko itong lakas. Tama. Hindi tayo pwedeng magmayabang sa Lord. Kasi sa totoo lang po, lahat ng meron tayo, this is coming from the Lord. Amen? Ngayon, tingnan nyo, siya lang po ang kailangan natin. Hindi ko po sinasabi na hindi natin kailangan ng trabaho, hindi natin kailangan ng tao. Hindi ko po sinasabi yon. Pero sinasabi ko, what we need in our lives, first, is to trust on the Lord. Why? Because all our needs will be provided by our God sa buhay po natin. Pansinin ninyo kung paanong inulit-ulit ni Pablo ang salitang all, every, at fully. Malinaw ito sa English Standard Version. Tingnan nyo, ang sabi ng verse 9, all spiritual wisdom and understanding. Lahat ng spiritual na karunungan at pangunawa.
fully pleasing to Him in NIV. Ano ibig sabihin? Maging puno ng katanggap-tanggap yung gagawin natin para sa Kanya. Bearing fruit in every good works. Magbunga ang lahat ng mabubuting gawa natin, all power, all endurance, lahat ng kapangyarihan, at ng lahat ng pagpapatuloy. When we pray for others, we believe that only God can give us everything we need. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, yung need mo, kayang ibigay ni Lord. Sige po, sabihin niyo. Amen. Amen. So God is glorified in our prayers. Naluluwalhati si Lord. When God answers our prayer, He will glorify sa buhay po natin. Now, number 3, may responsibilidad tayo. We have responsibilities. Ano ito? Oo nga't ang Diyos ang gagawa noon at kaya niyang gawin without our help. Pero niloob niya na gawin iyon sa pamamagitan natin. And our prayer as His instrument. So, ibig sabihin, yung prayer pala, instrumento ng Lord. Amen? Ganito lang po yun. Kung ang isang kaibigan mo ay hindi pa mananampalataya, lagi mo siyang pinagpe-pray na, Lord, mayroon po akong kaibigan. Tapos, specifically, binanggit mo yung pangalan at sinabi mo, Lord, sana pinagpe-pray ko na ma-save siya. Alam mo, when you pray him or her, ikaw ang gagamitin ng Lord sa kanya. When you pray the need of your son and your daughter, ikaw ang gagamitin ng Panginoong Diyos doon. Amen? Kaya nga, mga kapatid, gusto ko ipaunawa sa inyo, we are the instrument of God sa buhay ng mga tao na kapaligid sa atin as we pray for them sa buhay po natin. So sabi rito, pagpapatuloy ko, kaya sabi ni Paul, hinihiling namin. Hinihiling namin. Siya ang nananalangin, parang tulay o water conduit. Ano ibig sabihin doon? Eh yung giripo ho natin, hindi ho makakarating yung tubig sa giripo natin kung wala po yung pipeline. Tama po ba? Pero yung pipeline na yun, walang silbi yun kung wala po pagbumulan ng tangke. Amen po ba? So in the same way, we are like pipeline. Amen po ba? Yun yung gusto ng Panginoong Diyos. So siya ang nanalangin, parang tulay o water conduit, para ang gagawin ng Diyos sa mga taga-Colosas ay dumaloy mula sa langit patungo sa kanila. Now, we fulfill a priestly function when we pray for others. Ano ibig sabihin doon? Namamagitan tayo. Kumari, yung anak ko ngayon, si Timothy, pinagpe-pray ko siya. So pag pinagpe-pray ko yung anak ko na si Timothy, sabi ko, Lord, please guide my son, give him knowledge and wisdom sa kanyang pag-aaral, pinapamagitan ko yung anak ko sa Diyos. Nakuha niya? Kaya kayo, pag nagpe-pray kayo, pinapamagitan nyo ang inyong pinagpe-pray sa Diyos. Ang tawag po dyan ay priestly function when we pray for others. We imitate the ministry of Jesus as our great high priest. Ano ibig sabihin to? Yung ginagawa ni Jesus Christ, dahil nasa heaven na siya, in the right hand, sa kalangitan, tayo yung nananalangin. That's why, in our prayer, ano ginagawa natin? Kaya nga sa dulo ng prayer natin, sinasabi natin, in Jesus' name. Nire-represent natin si Jesus as we pray, yung anak natin o sino mang nasa atin. Ang tawag po dyan ay priestly function ng mga mananampalataya. Amen po ba? At kapag siniseryoso natin ang prayer para sa iba, we are acting out of love for them. Mahal natin sila. Amen po ba? Kaya pala, ibig sabihin pala, Pastor, pag pinagpipray ko yung anak ko, mahal ko yun. Pag pinagpipray mo yung kapatiran mo, mahal ko yun. As a brothers and sisters in the Lord. Pag pinagpipray mo yung kapitbahay mo, you follow the command of Jesus Christ, love your neighbor as love yourself. Amen po ba? So, yung pag-ibig pala, hindi lang basta mga tangible na mga bagay na binibigay natin or verbal na binibigay natin sa kanila. Pinakamahalaga sa kanila ay panalangin. Amen po ba? Hindi nila naririnig, hindi nila nakikita, baka hindi nila alam, pero when you talk them to the Lord, amen po ba? God works for them. O to them. Gumagawa ang Diyos sa kanila. Mga kapatid, we are taking responsibility for the spiritual growth of others. Hindi lang basta sinasabi mo, kapatid, gusto kong dumago ka eh. Kapatid, gusto ko na makita ka na ganito ka.
Nagsisimula po ito kapatid, mga kapatid, sa pananalangin natin sa kanila. As we intercede them, ang Diyos ay gumagawa sa kanilang mga buhay. Hindi na lang puro sarili natin ang iniisip natin. Amen? Minsan nga po, sabi ko Lord, pagpalain niyo po yung mga kapatiran. Pinagpapala. Tapos titignan ko yung sarili ko. Parang hindi naman ako nabe-bless. Ba't yung pinagpe-pray ko nabe-bless? Ba't ako hindi ako nabe-bless? Minsan pwede mong isipin yun Tama po ba? Pero hindi po yun ang issue. Ang issue doon, as a pastor, I need to pray for my brothers and sisters in our church. Pagpalain sila, salamat sa Lord. Tama po ba? Si Lord, alam naman ni Lord kung ano yung kailangan ko Tama po ba? So I pray for them. Siyempre, yung pangangailangan namin. Pero it's not a matter of magtatampo ka dahil, Lord, ba't siya pinag-pray namin? Binigyan ng ganito. Ba't ako ang tagal ko nag-pray? Pero ba't hindi pa binibigay sa akin ito? Tama? Wag po tayo magkaroon ng jealousy o ano pa mang Kasi, ang gusto ni Lord, yung pagmamahal natin consistently through our prayer, kasi alam natin na mahal natin sila sa Panginoong Diyos. Amen? Pag nakikita ko na bine-bless kayo ni Lord, masaya na po ako. Amen? Spiritually, practically sa buhay ninyo, kapag nakita ko po na bine-bless kayo ni Lord, masaya na po ako. Dahil alam ko naman, be-bless nyo din po ang gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Okay. Ito ba ang pinaniniwalaan mo? O hindi ka nananalangin para sa iba kasi hindi ka naman naniniwala na kailangan nila ang prayer mo? Kapatid, sapat ang Diyos. At may responsibilidad ka. Pero kung ito ang pinaniniwalaan mo, strong conviction in your heart, you will begin adjusting your prayer life. Na di na pwedeng mawala sa prayer list mo ang ibang tao. Amen? Dapat nasa prayer list po natin. Ano yung nilagay ko dyan? You will pray your family, your pastor, our church members and ministries, our leaders and workers, your unbelieving friends and unreached people group. Amen? So dapat nasa prayer list na po natin ito na pagkagising natin, meron tayong specific na pinagpe-pray, pero pagka po meron na tayong naiisip, doon natin pinagpe-pray. Ano-anong dapat nating ipanalangin para sa isa't isa? Kung babasahin natin ang laman ng prayer ni Paul para sa kanila sa verse 9 to 12, it is a very obvious na ang prayer niya ay para sa kanilang spiritual growth o heart transformation. Kanina nabanggit ko na yung mga different kinds na prayer requests ng bawat isa. Pero specifically in verse 9 to 12, the prayer of Apostle Paul is what? Spiritual growth. What? Heart transformation o pagbabago ng puso. Obvious din na ang prayer niya ay hindi para sa physical health nila o sa success sa work or business o sa pagkakaroon ng asawa o anak o sa exam nila sa school. Oo, pinagpe-pray natin iyan at importante naman ang mga iyan. Importante po yung lahat na yan. Pero in this context, hindi yun yung pinagpe-pray ni Paul. Pinagpe-pray ni Paul, spiritual growth, heart transformation ang pinagpe-pray ni Paul. But those things are not most important in this particular passage. Sabi ko po, hindi ko sinasabing hindi mahalaga itong pinagpe-pray natin na yan, yung physical health, success sa work or business, pagkakaroon ng asawa o anak, o sa exam, sa school, etc., etc. Mahalaga po yan. Pero in the particular context na ito, ang pinagpe-pray ni Paul ay spiritual growth and heart transformation. Ang pinakamahalaga ay ang puso ng tao. Amen po ba? Do you believe that? Yes. Ang pinakamahalaga ay ang puso ng tao. Amen. Ang paglago natin sa Christian life, sa relasyon natin sa Diyos, at sa kapatiran, at sa ibang tao dahil nais natin silang sharean ng gospel. But when you assess ang mga prayer items mo o prayer requests mo, karamihan walang kinalalaman sa personal spiritual growth. We are not praying according to His will, but according to our own will. Kung gano'n. Amen? Ano yung prayer mo madalas? Nag-pray ka na ba kay Lord? Lord, sa umagang ito, pinag-pray ko po, napalaguin niyo po ako sa pananampalataya. Magkaroon ako ng kauhawan na manalangin, magbasa ng Biblia. Lord, bigyan mo ako ng opportunity to serve with you.
Naging prayer ba natin yon? Hindi ko po alam. I don't judge ang bawat isa sa atin. Pero sometimes ganyan ang nangyayari. Pero kailan natin pinag-pray? Di ba? Kailan natin pinag-pray, Lord, correct my heart. Di ba? Transform my heart. Lord, help me to grow spiritually sa buhay ko. Yun yung gusto ni Paul na ipakita. This is the confidence we have in approaching God. E yung tiwala natin sa Panginoong Diyos, ito, ang gusto lagi tinitingnan ni Lord sa atin, yung closeness natin sa Kanya, yung intimacy eh. Kaya minsan, hindi po talaga sinasagot ni Lord yung prayer natin. Kasi baka pag sinagot ni Lord God, hindi tayo prepare sa magiging answer niya. Bakit? Kasi hindi tayo intimate kay Lord. Amen? Possible na malayo tayo sa Kanya. Possible na malayo tayo sa Kanya. Kaya si Lord ang inuuna sa atin, transformation of our heart and spiritual growth. Kapag tama ang pundasyon, kahit ano pa ang dumating, ay kaya-kayang dalahin kasi si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? So this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Yan ang sabi ni Jesus Christ sa John 14. Ang sabi niya, ito ang ating tiwala na kapag tayo ay nagsasabi sa ating Panginoong Diyos na mayroon tayong hinihiling na anumang bagay sa Diyos ayon sa Kanyang kalooban, diringgin niya ang lahat ng ating mga panalangin according to His will. Amen po ba? Dito sa prayer ni Paul sa Colossus, pinapakita niya, not my own will, but your will be done. Yun yung sabi niya. That is the prayer of Jesus Christ in Matthew chapter 26. Lord, not my own will, but your will be done. Sabi niya, wag Lord yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Bakit po? Kasi kapag kalooban natin ang nasunod, mga kapatid, kapag ang gusto lang natin ang nasunod at hindi ang gusto ng Diyos, ano ang mangyayari? Kasi alam ni Lord kung hindi niya ang kalooban at hindi niya sinagot, ibig sabihin, may danger. Amen? Kung sinagot ng Lord yung prayer mo, ibig sabihin, kampante si Lord na hindi ka malalayo sa Kanya. Amen po ba? Yun po yun. Kaya dito sa prayer ni Paul sa Colossus, ano-ano ang hiniling niya sa Diyos para sa kanila? According to His will. Sabi ni Paul, pinagpe-pray ko po na sana spiritual growth. Sana Lord, transformation of the heart. Pero Lord, di ko naman kayang gawin yun eh. Tama po ba? Ikaw na ang nakagawa nito. At ayon sa inyong kalooban, palaguin niyo sila spiritually, baguhin niyo ang puso nila, at kung may mga concern pa si Paul na ibang bagay, provide niyo yung lahat ng pangangailangan nila. Lord, not my own will and desire, but your will be done sa buhay po nilang lahat. Kasi si Lord, all-knowing siya. Alam niya yung lahat ng bagay. Wala ka pa, doon sa hinihiling mo, alam na ng Lord ang magiging consequence nito sa buhay mo. Amen? God is omnipresent. Wala ka pa doon sa isang lugar. Paano pray ka? Lord, sana makapunta ako sa Amerika. Hindi ka pinapunta ni Lord. Alam niyo yung mangyayari sa iyo doon eh. Tama? God is omnipresent. God is all-knowing. God is omnipotent. Makapangyarihan siya. Ito yung prayer ni Paul. Not my own will. Sabi niya, number 1, dito po ako mag-e-end, na lumago sa pang-unawa at kalooban ng Diyos. Hiling ni Pablo sa Diyos na bigyan ang mga Colossian Christian ng ano po, and I quote, karunungan at pang-unawa mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. To fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Yun yung prayer ni Paul. Ang ganda na prayer, karunungan Lord, pang-unawa mula sa banal na Espiritu. Para sa ganun, Lord, paunawaan nila ang iyong kalooban. May nangyari po ba sa buhay ninyo? Na parang tingin nyo hopeless, na parang tingin nyo hindi nyo na kaya, pero when you pray to the Lord, God revealed His will sa buhay ninyo. Naranasan niyo po ba yan? Yes. Ito ang primary prayer items ni Paul. Lahat ng susunod na babanggitin ko ay nakatailalim dito o nagmumula dito. Ang salitang knowledge, dito sa original, sa Greek ay epignosis, ay nangangahulugang full knowledge or deep knowledge. So sabi ni Paul, Lord, pwede bang punuin niyo sila ng karunungan?
Lord, pwede ba palalimin nyo ang kanilang karunungan? Ito ang prayer ni Pablo. Dahil merong mga turuan na nagsasabi sa kanila ng mga bagay na kailangan nilang malaman para naging lubos ang religious experience nila. Pero kay Pablo, ang kailangan nilang malaman ay hindi kung ano-ano, kundi ang kalooban ng Diyos. Sabihin mo nga, kalooban ng Diyos. Once again, kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang pinakamahirap, itong salitang ito, kalooban mo Diyos ang mangyari sa akin. Totoo ba, madaling gawin yan? Honestly speaking, madali mong sabihin sa sarili mo yan, Lord, ang kalooban mo ang masunod sa atin. Kaya mo yun? Kaya, pero we have struggle. Eh, paano kung sabihin sa iyo ni Lord, oh, may boyfriend ka, hindi ba nananampalataya ang break mo? Kaya mong gawin yan? O paano sinabi ni Lord sa'yo, anak, kumita ka ng 1,000 mo, please give your 10%. Kaya mo yun na masunod yung kalooban ng Lord? O sabihin ng Panginoon sa'yo, anak, yung work mo na yan, hindi ko yung kalooban, pero diyan ka kumikita. Kaya mong sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? This is not an easy words para sa mga totoong mananampalataya. We have struggle sa buhay po natin. Pag sinabi ng Lord, yung gusto ko masunod sa'yo, Fernando, ay ang kalooban ko, may struggle po. Bakit? Kasi yung gusto ng Lord, minsan yung hindi gusto ng Lord, yun yung gusto mong gawin. Tama po ba? You get my point? Mahirap pong gawin yan. Pero sabi ni Paul, by the grace of God, God will transform our hearts. God will give us growth in our spiritual life. Mahirap pong gawin yan. Pero sa biyaya ng Lord, sabi ni Paul, kundi ang kalooban ng Diyos. At ito ay tumutukoy, hindi lamang sa kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin, kundi sa kung ano ang plano ng Diyos na gawin at kung paano tayo makikibahagi doon. Mabigat po yan eh. May plano ang Diyos sa atin. Yun yung will ni Lord. Amen po ba? Yung plano ng Diyos sa atin, yun yung kalooban niya. Pero makukuha po ba agad natin? Hindi mo po minsan eh. Kasi bakit? Kasi ayaw natin yung plano ng Diyos. Ang gusto natin, yung plano natin. Amen? Ayaw natin yung will ni Lord. Ang gusto natin, yung sariling will natin, ang nasusunod. Amen po ba? So kapatid, just imagine ourselves now. How many times God will speak to us? God is speaking to us. No, Lord, this is not, anak, hindi ito yung will ko sa buhay mo. Pero nag-i-struggle tayo. Nakuha yung punto ko? Marami yun. Lord, pag sinunod ko yung kalooban mo, paano na po ito? Tama po ba? Pag sinunod ko yung kalooban mo, paano na po yung ganire, yung ganoon, paano na po ito? We have so many reasons na nagja-justify tayo doon sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yan yung tinatalakay ni Paul dyan. Ang tinatalakay ni Paul dyan, lumago kayo sa pag-unawa at kalooban ng Diyos. Yun yung gusto ni Paul dyan. At syempre, ibig sabihin nito na nais ni Pablo na mas maging malalim at malawak ang pag-unawa nila sa salita ng Diyos. Kasi sa salita lang ng Diyos naman natin matatagpuan kung ano ang kalooban niya. Tama po ba? Sa salita lang ng Diyos natin matatagpuan ang kalooban niya. Pero hindi lang ito intellectual knowledge, but spiritual, yung galing sa Espiritu. Posible kasi naaral ka ng aral. Marami kang alam, pero di naman bumabaon sa puso mo ang kalooban ng Diyos. Iyon bang ang mangyayari ay masasabi mo na I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Sa Tagalog, ang ganda niyan eh. Ako ay nalulugod na gawin ang iyong kalooban, O aking Diyos. Ang iyong mga batas at salita ay tatago ko at nasa akin puso. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. And even Jesus Christ, sinabi niya, my food is to do the will of my Father. Ang tanging pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng Diyos Ama. This knowledge is through all the wisdom and understanding
Na ibig sabihin ay nailalapit sa buhay kung ano. Ilalapat, na i-apply sa buhay kung ano ang alam at pinaniniwalaan natin. Practical. Hindi lang intellectual. I pray for all of you na magkaroon kayong lahat ng pusong sabik na mag-aral ng salita ng Diyos. Learners o mag-aaral. Sumisid sa salita ng Diyos. Mag-dive po tayo sa salita ng Diyos. At sabik na gawin kung ano ang kalooban niya. Kapatid, once again, I pray one step forward sa buhay po natin. Sa buhay pananalangin natin na mag-mature po tayo sa Panginoong Diyos so that we know the will of God sa buhay ng ibawat isa sa atin. And our satisfaction ay wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo po na aming natanggap at naipaliwanag. I pray, Lord, na mangusap po ito sa aming mga buhay. This is our prayer. In Christ's name. Amen. Pwede po bang